So mga ate at kuya, recently, 'di ba, binaboy ang Davao City. Na-trauma ang mga miyembro ng Church of Jesus Christ, Kingdom of Jesus Christ, iba pala yung Church of Jesus Christ, Mormon 'yon. Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, 'di ba, dahil pinasok, giniba ang kanilang fence, ang kanilang bakod para mai-serve lang yung arrest warrant, hindi naman pala yung search warrant. So wala silang karapatang mag-search doon. May lumilipad ng mga helicopter, may mga baril, may mga sniper, mga ate at kuya, willing to bang from afar. 'Di ba, kung may manlaban, nagtanim bala, mabuti nahuli, mabuti alerto ang mga miyembro ng ministry ni Pastor Quiboloy. Kung hindi, may bala, mga terorista. Sabi ko sa inyo, malaking defense ang cellphone eh. Alert ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Buhay ang mga cellphone, nagla-live, 'di ba? May mga nabalian, may mga nasaktan doon, o di. At allegedly bumalik pangaraw. So, syempre, 'di ba, pinipressure natin si VP Sara, finally nagsalita na. Oh, hindi tama, kinokondena, pati ni Pangulong Duterte. Naunang salita si Pangulong Duterte kahapon, followed by VP Sara kagabi. Umimik na ang pangalawang Pangulo. Syempre, sa isa pa rin dapat magsalita, ikaw, Senadora Amy. Lahat naman ng mga senador, wala kaming maasahan. Si Bato, hindi ko alam. Kumusta si Bato? May statement? Hindi ko kinakalkal, hindi ko na siya type. Robin Padilla kaya, na Muslim na rin ngayon, nagsalita na rin? Well, bago natin tingnan yung ibang mga statement ng mga Senator Bongo kaya, lahing Mindanao, nagsalita na rin? Pero syempre, ikaw of all, Senadora Amy, ang dapat magsalita. You're projecting yourself to be friends with the Dutertes. Kung ituring mo pa nga, di umano, galing din sa bibig mo. Ewan ko, masyado ka lang din siguro, Senadora Amy, mabulaklak ang dila. So hopefully, hindi ka mambubudol at hindi ka plastic. Dahil ang kiniklaim mo na parang ang turing mo kay Pangulong Duterte ay parang ama mo na rin. 'Di ba? Itinuturing mong ama si Pangulong Duterte. You're projecting yourself to be friends with the Dutertes. Ngayong binabalahura ang kanilang baluarte, ano ang sinabi mo? Tingnan natin mga kuya, kasi yung statement ni VP Sara, kung i-compare natin, kinokondena ni VP Sara ang ginawa ng mga SAF, ng CIDG, ng mga men in uniform sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao. Kasumpa-sumpa. Hindi tama ito. Dapat ng kakasuhan yata ng Kingdom of Jesus Christ yung mga namuwersa doon. Sabi nga pala, kasabwat doon ng anemika, no? And anemika, and also yung mga naka-full battle gear daw doon ng mga pulis, mga ate at kuya, ay baka may incentives. Medyo connected. Hindi kayo yung tumama sa loto eh. Baka pang incentives yon. May tumama sa loto kanina, di ba? Allegedly, magwala kayo dyan, sindakin nyo yan, at kapalit yan, syempre, may pang-bribe, allegedly at according to Miss Maharlika. Kumbaga ay may pabuya ang mga men in uniform na manggigimbal sa Kingdom of Jesus Christ. So lahat na lang dinadaan sa pera, ganun ba yun? Ay kanina may tumama sa loto, hindi kaya ito ang pang-bribe? Tuloy sa kahayupan ang mga demonyo, tuloy sa pangangamkam, tuloy sa pambubudol, tuloy sa pagnanakaw. And ano ang statement ni Senator Amy Marcos ngayon? Total nagsalita na si VP Sara, and Senator Amy, di ba? You're declaring yourself to be best friend of VP Sara. Ang daing gustong maging best friend si VP Sara. Ay di ba nagsalita na rin si Kuting panahon na uminit yung isyong Tambaluslos, nag-post si VP Sara sa Instagram. Hindi nag-post sa Facebook, mas konti ang tao sa Instagram sa Pilipinas eh. Mas hindi ka masyadong gamitin sa Pilipinas ang Insta unless mga pasosyal, even yung X, di ba? Mangilan-ngilan lang tao dyan, mas marami po talaga sa YouTube at saka sa Facebook lalo na. Pero ano po yung statement ni Senadora Amy? Nung uminit nga po yung issue ng Tambaluslos, nag-post si VP Sara going back sa imong ambisyon doon at be Tambaluslos, si Kuting, biglang imik na, whether you like it or not, VP Sara, I will declare myself as your official BFF. Official BFF daw, sabi ni Kuting, ako ang best friend forever. Tapos binababoy nyo si VP Sara, pati ang baluarte ng mga Duterte, binababoy mo, Kuting. Under sa'yo, Kuting, ang men in uniform, under sa'yo, ang Army, Military, Navy, Bureau of Fire Protection, mga bombero, pulis. Lahat ng naka-uniforming
kalalakihan, kababaihan, under sa'yo, Kuting. So, paanong imposibleng hindi mo alam ang nangyari? Imposibleng walang basbas, wala kang basbas. Kung wala ka mang basbas, ay inutil kang talaga. Betrayal of public trust yan. Kung ang nagbabasbas sa men in uniform, sabi kasi ni Miss Marlica, si Butod ang utak nun. Si Butod ang may pakana nun, sindakin ang Davao. Oh. At dahil binalahura na ang Davao, nagsalita si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, nagsalita na rin si Vice President Sara. Hindi pwedeng binababoy ang minahal nilang at minamahal nilang syudad at rehiyon sa Kamindanawan. Si Senador Amy nagsalita rin. Ngayon, tingnan natin kung kaplastikan lang, kung sabaw lang, or nambubudol na rin ito. Kasi hindi ba siya ready sa tanong? Ano sabi? Andun ako sa Davao at ako ay nasindak kasi ang dying SWAT. CIDG sa airport. Yun naman pala, nasindak ka pala. Sangkaterba yung mga SAF battalion. 2, 3 ba na PNP helicopter? Kitang-kita pala niya eh. May kasama pang drone, sabi ko sa inyo. May sniper pa sa tuktok ng mga building. Kita mo pala, nasa Davao ka pala eh. Ako ay natakot talaga namang ako ay kakabahan ng todo. Pabebe. Ano to, kaplastikan? Ako ay natakot talaga namang ako ay kakabahan ng todo at yung Davao City ay pawang typo error pa. Parang war zone. Parang may giyera sa Davao. Yung 2 batalyon. Naka full battle gear. Magsiserve lang ng arrest warrant. Naninindak. Nagpe-flex ng power ang Butod. Si Butod yan. Hindi si Kuting. Si Kuting na yan ay mali natin kung anong ginagawa. Baka laklak and baby powder lang ang alam niyan. At mag-memorize ng script. Hindi naman nagtatrabaho si Tingin, nagtatrabaho yan? Anong ginagawa niya? Baka nga pumipirma ng document, hindi siya. Ang perma niya, ang simple-simple. Kuting ang perma ng tatay mo no, napaka-intricate. Mahirap dayain. Mahirap ang tawag sa ganun? I-forge or something. Ang sayo parang bundok lang at pababa. Parang letter M lang. Tapos, Marcos, parang hindi mo lang makita yung initials ng pangalan. Wala ba lang mga paikot-ikot or something. Ang daling dayain. So, sa pirma mong yan na kayang, di ba nagkaroon ng issue si Kuting dyan sa sugar kineme? Fiasco ba yon? Yung mag-i-import ng sugar, pirma ni Kuting, iba ang pumirma, di ba? Nasuspend yata yung pumirma, no? Naakusar ba yun? Sino ba yun? Ay, hindi. Kasi katunog-tunog ng akusar yung asukar. Sorry na. Sa housing pala si akusar. Para daw war zone ang Davao, sabi ni Manang Ime. Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yun? Ang statement ng mag-amang Duterte, both PRRD and VP Sara, we strongly condemn, kinukundi na namin, kasumpa-sumpa, hindi makatarungan. Ang kay Senadora, kailangan ba talaga ganun? Bakit nagkaganon? First time kitang marinig, Senadora Amy, nalutang. Wala ka bang maisagot dahil ambush interview kaya ito mga tatkuya? Anong sabi ng nag-share dito? Sabi ng DZRD, Senator Amy Marcos nasindak sa sangkaterbang SWAT, SAF, CIDG na lumusob sa Kingdom of Jesus Christ. Sabi ng, teka, may isa pa. Hold on. May pumuna kay Senadora Amy. Tapos, may gumanon. Dali, hanapin ko lang. Yun din yung statement na yun. Tapos, sabi, hakbang ng maisog ang nag-post pala mga tatkuya. Same picture, pero naaalibadbaran yung hakbang ng maisog. Same picture. Tapos, sabi ng hakbang ng maisog global, ano na ang next na gagawin mo, Amy Marcos, tinag pa siya. Ganyan lang? Gusto nyo yata maulit yung 1986 kung saan nasipa ang pamilya niyo. There is a pressure on you, Senator Amy, from the Filipino people. Ganun lang sinabi mo? Bakit naman nagkaganon? Kinailangan ba talaga yun?
Nakakaloka, hindi ko maintindihan. Laging ganyan yung Tanya, di ba? Nakakaloka, hindi ko maintindihan kung bakit. First time kitang marinig na lutang. May something sa'yo, Senator Amy. Inaakusahan ka na ikaw ay Trojan horse. Kasi imposibleng hindi ka nakikinabang ngayon. Well, yung mga proyekto mo nahaharang ni Butod. Hindi kayo okay ni Butod, di ba? Hindi mo tumaamin. Even si Butod, umiiwas na batikusin ka. Kung si VP Sara, tinawag ni Butod na bad siya sa akin. Ikaw, hindi ka masyadong mabanata ng Butod na yan. Hindi ko alam kung takot siya sa'yo or magkakuntsaba kayo. Pero ang hinala ng iba, ikaw ay kasabwat. Ikaw ay nagbe-benefit din. Siyempre, kapatid mo ang nakaupo. Nakabalik kayo sa power. Oh. Pero Senador Amy, ang dami nang marami nang naaalibadbaran sa iyo. Sabi ng ibang mga DDS, huwag daw nating awayin, mga political analysts to mga kuya. Huwag daw nating awayin si Senator Amy dahil kahit paano nasa side natin siya. Kaya nasa side natin si Senator Amy dahil ang mga loyalista ayaw na rin sa kanya. Kasi puna siya ng puna sa kanyang kapatid. Pero yung puna niya parang malamya, lousy. Tama ba mga kuya? Matabang. Ako ay natakot. Talaga namang ako ay kakabahan ng todo. What? Hindi porke naka-recess ngayon ang Senate, ganito ka nakatabang magsalita. You have to remember, Senator Amy, mambabatas ka. Anong kaukulang batas ang gagawin niyo para protektahan ang ordinaryong mamamayan kung sakasakaling gantuhin ng men in uniform? Nilabag ng mga kapulisan at ng mga sundalong yan ang batas ng Pilipinas dahil nautusan lang ng Butod. Ano ang gagawin mo para maprotektahan kami? Ganto lang statement mo. Tapos, hindi mo pupunahin ang kapatid mo? Questionin mo ang kapatid mo. Kung talagang para ka sa hindi na namin tinatanong kung para ka sa mga Duterte, kung para ka sa Pilipino, kastiguhin mo ang kapatid mo. Matagal nyo nang binaby ang baby M na yan. Panahon na para magkalatay yan. Agree ba kayo mga kuya? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.